Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng ikaw o pwedeng sa person mo. Be open-minded. Hindi halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo, no? Kaninong energy to? Give me the message. Anong mensahe para sa'yo? Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? Meron kang ditong Five of Swords reverse. Give me the message. Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? Two of Pentacles. Upright. Give me the message. Seven of Cups. Then Queen of Pentacles, upright. Give me the message. Kaninong energy to? Meron ditong the Star reverse. Okay. Nakikita ko, no, dito, meron ditong Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Aquarius, Libra, then Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ditong tao na nagtagumpay. Alam mo yun, naalisan niya yung mga masasakit na karanasan niya or sabihin natin na mga problema na dumating sa buhay niya. Then, nafe-feel ko dito na napagtagumpayan niya to. Or, nakikitaan ko rin dito, no, na meron ka na ditong pinipili. Or sabihin natin, meron ka ng kumbaga, no, before marami kang option. So, ngayon, meron ka ng goal na iisa lang. Doon ka nakatuon sa isang goal. Nakikita ko rin dito na mas pina-priority mo yung sarili mo. Hindi ka na basta-basta nagpapahikayat sa iba. Or sabihin natin na kapag may mga tao sa paligid mo na hinihikayat kang pumunta dito or gawin mo to or mga ganyan, hindi ka na basta-basta nagpapadala. Okay? Kasi mas pinagtutuunan mo ng pansin kung ano man yung gusto mo. Dahil doon, nakafocus ka sa pinaka main goal mo na kung saan nare-receive mo ito. Okay? Nakikita ko rin dito, no, sa Two of Pentacles, na natututo ka ng balansehin yung nangyayari sa'yo or yung sitwasyon mo. Natitimbang-timbang mo na yung sitwasyon mo. Then, nafe-feel ko din dito, mas nakatuon ka sa kapayapaan mo. Okay? Then, nakikita ko rin dito, no, na ready ka na sa pagbabago. Ready ka na sa challenge. Kasi may napili ka na eh. Or sabihin natin, before, hindi mo maintindihan kung saan ka pupunta or sabihin natin, ano yung pipiliin mo, career man o pag-ibig or ano pa man Ngayon, alam mo na kung ano talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Alam mo na kung ano yung purpose mo. Okay? Then, nakikita ko dito sa Queen of Pentacles. Naka-ano ka na lang dito eh. Relax ka na lamang eh. Kasi nakikita ko dito before, magulo yung kaisipan mo. Pero ngayon, mas
natututunan mo na. Natututunan mo na yung nangyayari sa'yo, no? Natutunan mo nang malampasan yung mga pagsubok na to. Nafe-feel ko dito yung tipo na ma-master mo na kung paano mo i-handle yung mga bagay-bagay or mga problema na dumarating sa'yo. Hindi mo na siya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Mas nakafocus ka sa peace of mind mo. Then, nafe-feel ko din dito, na may paglagong nagaganap sa'yo. Kung ano man yung mga ginagawa mo, kontento ka. Ito na yung nafe-feel ko. May lakas ka ng loob na alisan yung mga bagay na hindi na importante para sa'yo. Okay? Kasi nakikita ko dito na highly confident ka eh. Confident ka kung ano mang meron ka. Ganon. Ganon lang yung energy mo dito. Yung tipo na maganda ka, pogi ka, maayos ang kalagayan mo, wala kang iniisip, kontento ka kung anong meron ka, enjoy ka sa buhay mo, relax ka. Ganon. Ganon lang yung energy, Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito, sa the story verse, tingnan pa natin dito kung ano tong story verse. Okay? Give me the message. Ano yung bakit naka-reverse yung star? Anong dahilan? Anong dahilan kung bakit naka-reverse ang star? Meron kang hiling na hindi natupad. Ano ito? Bakit hindi mo to natupad? Okay? Tingnan natin. Give me the message. Ano tong star reverse? Bakit naka-reverse si star? Okay? Meron dito Nine of Wands. Give me more information. Bakit naka-reverse ang star? Anong nangyari? Temperance. Okay. Give me more information. Bigyan mo ako ng klarong sagot. Okay? Bakit naka-reverse si star? Anong dahilan? The Fool upright. Give me more information. Bakit naka-reverse si star? Okay. Kaya naka-reverse si star, meron ka ditong ginagawa pa rin hanggang sa panahon ngayon, hindi pa siya masyadong nakikilala, or sabihin natin, kung ikaw man ay self-employed, nag-uumpisa ka pa lang, maybe hindi mo pa nasasakatuparan tong hiling mo dito sa present moment mo, kahit stable ka na dito, meron ka ditong pinakahiling na hindi pa natutupad. Nakikita ko dito, on the process pa lang to, or pwedeng sabihin na inuumpisahan mo pa lang to, kaya hindi mo pa siya nakikitaan ng improvement na yung malaki. Okay? Nafe-feel ko dito kasi na meron ditong delay, or pwedeng sabihin na stuck, may pagtigil. For example, kung mayroon kang hiling na bahay, napatigil yung bahay mo, hindi pa nagtuloy-tuloy yung tapos. Kasi meron ditong pangyayari na nagkaroon dito ng pagtigil. Or pwede rin sabihin, kung meron ka mang business na pinagagawa, meron ditong pagtigil. Hindi nagtuloy-tuloy, hindi dumire-diretso. Pero ganun pa man, kahit hindi siya dumire-diretso, andun pa rin siya. Kaya lang, hindi pa tapos. Okay? Meron ditong hindi pa tapos. Then, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, hindi pa masyadong nakikilala or hindi pa nag-i-improve yung kanilang business, yung proyekto, wala pang kasagutan. Kung meron ka man travel, wala pa rin, may delay pa rin. Alam mo yun, kung ano man yung mga iniisip mo na plano, hindi pa siya nagdidire-diretso. Meron pa ditong delay or naka-stuck pa sa sitwasyon, okay? Pero ganun pa man, kahit may stuck dito, nakikita ko dito, mas tinutuon mo yung sarili mo sa kapayapaan mo. Bagamat iniisip mo kasi dito, once na papansinin mo tong mga nangyayari, kasi kung mas madadaliin mo siya,
may stress ka lang ma-out of balance ka. Then, nakikita ko dito, mas tinutuon mo yung sarili mo sa sa kapayapaan mo. Yung tipo ba na isinasantabi mo muna itong mga problema mo. Basta, kahit naka-stuck siya or hindi yun nagtutuloy-tuloy itong iyong larangan ng business, o kung may pinagagawa ka mang bahay, building, or ano pa man na na-stuck, na-stop, hindi mo muna siya pinagtutuunan ng pansin kasi mas meron kang ibang pina-priority. Ganon, okay? Then, nafe-feel ko din dito, meron ka ditong tapat na tao sa paligid mo. Ikaw yung tipo ng tao na hindi ka takot sumugal sa kahihinatnan, ayun, ikaw yung nagtitake ng risk. Kasi, ang mindset mo, kung hindi ko susubukan, paano ko malalaman? Ganun ba? Then, nafe-feel ko din dito, na andun ka ngayon sa new beginning. Or sabihin natin na meron ditong pagbabagong parating sa'yo, naghihintay, may tagumpay. Kasi kung makikita mo dito, go ka Yung tipo bang mahilig ka mag-explore. Gusto mo magkaroon ng maraming experience na kung saan, doon sa mga experience na yun, magkakaroon ka ng maraming karunungan. Ganon, ito lang yung na-feel ko. Then, nakikita ko rin dito, may mga sumusuporta sa'yo. Nararamdaman ko, pinagpapasadyos mo na lamang yung mga problema na dumadating sa buhay mo. Yung tipo bang sumasabay ka sa agos ng buhay. Ganun yung nararamdaman ko dito. Kasi kung makikita mo dito, itong bangin, parang ka lang, sabay lang sa agos. Ganon. Kung wala, stop. Kung nandiyan na, pagpatuloy ulit. Ganon. Ganun nakikita ko kasi nakikita ko dito na hindi pa nakikilala yung ginagawa mo. Kung ano man yung online business mo or ano pa man, yung iba sa inyo hindi pa nakikilala, hindi pa nag-aani ng malaki. Pero ganun pa man, sinasabi dito, huwag ka susuko, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung lalabas dito, Ano yung maipapayo para sa'yo? Give me the message. Ano yung advice? Ano yung pinaka-main advice para sa'yo? Ano yung advice para sa'yo? Give me the message. Tumalsik to. Samadhi. 29. Perfect acceptance. So, sinasabi dito, tanggap mo naman yung nangyayari sa'yo, okay? Talagang buong tinatanggap mo lahat ng mga pagsubok na naranasan mo. Hindi ka takot, tanggap mo sa sarili mo na may ganito kang karanasan. Hindi ka nang hihinayang, hindi ka na parang relax ka lang Parang kasi kung hindi mo tatanggapin, mas pinahihirapan mo yung sitwasyon. Yun nga sabi ko kanina, nandun ka lang sa sumasabay ka lang sa agos. Ganon. Sumasabay ka sa agos ng buhay. Meron dito 29 years old. Give me the message. Ano to? 24 years old. Meron dito 24. Or pwede rin sabihin, pinanganak ka ng 24. Meron din dito 29. Paradisiakal. Paradisiakal. Para daw hindi sakal. Joke lang. Meron ditong you belong to paradise. So, ibig sabihin, nararapat ka sa paradise. Yung tipo na, nararapat ka lang na magkaroon ka ng magandang buhay, ganon. Kasi, kung makikita mo dito, kahit marami kang pagsubok na kinakaharap, mas nananatili kang positive kasi dumadali kayo, sumasabay ka lang sa agos Hindi ka masyadong hindi mo masyadong iniisip or pinahihirapan yung sarili mo sa mga bagay-bagay na kahirap makamit. Ina-accept mo na lang. Kung wala, okay. Kung meron, okay. Ganun lang. Relax ka lang. Ganyan. Okay, tinan pa natin. Give me more information. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Nakikitaan ko rin dito, ikaw yung tipo ng tao na napakakalmado. Meron ditong buho. 2. Transfer the way you see. Nafe-feel ko dito,
Sa mga bagay-bagay na nakikita mo, merong ditong transformation na nagaganap sa'yo. Or pwede rin sabihin na kapag marami kang nalalaman, nagkakaroon ito ng transformation, growth para sa'yo, okay? Dito ka natututo sa maraming kaalaman, or pwede rin sabihin na sabik ka sa kaalaman, sa karunungan. Kasi once na ikaw ay nag-aaral or may mga sinesearch ka, may mga tinutuklas ka, yung tipong bang nagkakaroon ka dito ng, alam mo yun, sasabihin na kayamanan para sa'yo. Kasi yung karunungan, hindi mananakaw eh. Yung ganun ba? Yung ganun na-feel ko dito, may transformation. Marami kang nababago para sa iyong sarili. Nagtatransform ka sa nalalaman mo. Then, meron ditong ano ba to? Paro-paro, okay? Meron ditong transformation na magaganap sa'yo. May new beginning, bago simula. Kasi ikaw din yung tipo ng tao, alam mo yun, kapag nasasaktan, dinadama mo yung sakit, pero pinapakawalan mo din. Kasi yung sakit na yun, alam mong meron tong aral para sa'yo, na ginagawa mo itong sandata mo in the future. Ganun lang yung nararamdaman ko dito, Okay, tingnan pa natin. Give me more information. Ano pa yung advice para sa'yo? Ayan, dalawa. Vertigo. Key. Nafe-feel ko dito, na ikaw yung susi. Ikaw din yung susi kung paano mo maaalisan yung mga problema mo. Ikaw din yung susi para magtagumpay ka para sa sarili mo. Kung ano man yung piliin mo, alam mo sa sarili mo na mapapabuti ka, mapapatama ka kung saan ka man naroon. Ganon. Ganito lang yun nakikita ko. Meron ditong 35 years old. Then, nakikita ko dito, oblivion. Open your arms. So, ibig sabihin dito, bukas yung palad mo or bukas yung pagtanggap mo sa lahat-lahat. Bukas ka sa kaalaman, bukas ka sa mga bagay-bagay, Para kang open book, bukas ka. Hindi ka nagsasarado ng panibagong opportunity para sa iba. Halimbawa, yung tipo na broken-hearted ka man, pero bukas ka pa rin sa new na pag-ibig na parating sa'yo. Ganun lang. Hindi ka nagsasara ng pinto para sa ibang tao. Kasi nalalaman mo sa sarili mo na kung may mali, tinatanggap mo ito at pinapakawalan mo. Ganun lang yung napipil ko dito, sa oblivion. Bukas ka sa mga bago. Then, napipil ko din dito, mas lumalago ka sa kaalaman. Kasi, may bloom dito eh. Gusto mo yung may paglago. Gusto mo yung marami kang nalalaman. Gusto mo yung marami kang natututunan ng mga bagay-bagay. Then, nafe-feel ko din dito, kapag hindi na mabuti para sa'yo, tinatanggap mo at pinapakawalan mo. Ganun lang yung energy nito, Ayun lang yung nakikita ko. Ayun lamang po, Thank you for watching. Love and peace.